So guys, welcome back to our video. For today, ituturo ko sa inyo about sa product of sines and cosines. So, in this video guys simula na to about sa tinatawag nating integration procedures. At isa na rito yung product of sines and cosines. Meron pa tayong tinatawag na power of sines and cosines, power of tangents and seconds, power of cotangent coseconds, integration by parts, trigonometric substitution, at lastly, partial fractions. So, meron tayong 7 different kinds of integration procedures. Ano-ano ba yung mga pinagkakaiba nito? Basta guys, before kayo mag-proceed dito, dapat alam nyo na or master nyo na about sa basic rules of integration, yung integration yielding algebraic function Pangalawa, meron pa tayong tinatawag na integration of trigonometric functions. Pangatlo, meron tayong tinatawag na general rule of integration o mas kilala sa tawag na U substitution. Pang-apat, dapat alam nyo na rin about sa integration yielding inverse trigonometric functions. In this example, makikita natin na meron tayong integration of 4 sin 8x cosine 8x dx. Ano sa tingin niyo yung gagawin natin dito? 'Di ba? Kapag sagot nyo is U substitution, tama ka. Kasi ang gagawin lang natin dyan is labas mo yung 4, then integration ng sin 8x cosine 8x dx. Nilabas ko lang to kasi constant multiple rule. Then gagamitan mo siya, mag-let u ka. And since di natin alam kung sino i-let u, tignan natin mga exponent nila. Ang exponent ni sin, which is 1. Ang exponent ni cosine, which is 1 also. So ibig sabihin, either those kung gusto yung i-let u, same lang naman yung lalabas dyan, or kapag hinanapan mo yung checking yung sagot na yun, babalik at babalik lang siya dito sa ating question. Pero guys, paano kung, di ba ano to, gagamitan natin siya ng general rule of integration? Di ko na kailangan sagutan to guys kasi gaya na sabi ko, dapat master nyo na about dito sa U substitution. So, paano guys kapag ganito? Paano kapag palitan ko tong cosine 8x ng di nagkaiba na sila ng parameter. Paano yan? Magagamitan pa ba natin siya ng U substitution? Hindi na, kasi magkaiba sila ng parameter Dito na papasok yung tinatawag nating integration procedure number 1, which is yung integration or product of sines and cosines. So, dapat may tatlo tayong tatandaan dito sa product of sines and cosines. Una, ito yung mga formula, pang ano lang to, parang sa inverse lang guys. Meron din tayong tatlong kailangan tandaan pagdating sa product of sines and cosines. So, una, meron tayong integration ng sin u cosine v. Sin u cosine v dx. V yan guys Then, kapag nakakita kayo ng ganito or meron tayong sin u, ibang parameter sa cosine u, ibig sabihin, di ba? Ayun yung nasa example natin pero mamaya na yan. Isa-isahin ko muna yung formulas. So, kapag meron tayong sin u cosine b dx, mag-result yan sa 1/2 integration ng sin u plus b. Then, plus mo yan sa sin. Kita pa ba? Kita ba sa video guys? Kita. Bukayin ko lang guys medyo liitan ko lang yung sulat ko. Unang formula, meron tayong integration ng sin u cosine b dx. Mag-result to sa 1/2 integration ng sin u plus b plus sin u minus b dx. Tandaan nyo ulit guys ang mga sinasabi ko sin u cosine b, ito yung mga parameter nila. Tandaan nyo kapag may nakita tayong sin cosine, ang u ay lagi yung parameter ni sin. Ang v, lagi yung parameter ni cosine. Next, pangalawang formula, meron tayong integration kapag may nakita kayong cosine u, cosine v, so dalawang cosine na magkaiba ng parameter, dx, mag-result yan sa 1/2 integration ng cosine u plus b plus cosine u minus b dx. Double check ko lang. So, tama. Lastly, kapag may nakita kayo namang sin u, dalawang sin naman na magkaiba ng parameter, ito sin u, sin v dx, mag-result yan sa 1/2 integration ng cosine u minus v minus cosine u plus b dx. So, ayan. Tandaan yung tatlong guys yung tatlong ng formula na yan. Parang saan lang yan sa inverse.
meron tayong mga formulas na kailangan tandaan. Kasi, sa product of sine and cosine, makikita mo naman siya eh. Makikita mo naman agad na gagamitan mo siya ng integration procedure about sa product of sine and cosine kapag nakita mo yung meron kang sine cos or cos cos or meron kang sine sine na magkaiba ng parameters. Diba ito? Magkaiba sila ng parameter. Ano yung parameter? Ito yun, katulad sa example natin, meron tayong 8x, 3x. Bawal natin siya maggamitan ng u substitution kasi kahit na mag-let u ka, wala kang makikita o wala kang maproproduce na dx or du. Ayun. So, kapag kabisado nyo to guys, yung tatlong yan, proceed na tayo sa ating example. So, bukayin ko na to guys ha. Dapat naka-take down notes nyo to sa inyo or kabisado nyo na. Meron tayong integration ng 4 sine 8. Meron tayong integration na 4 sine 8x cosine 3x dx. So, makikita natin na pwede siyang gamitan ng first formula which is yung integration ng sine u cosine b dx. Tama ba? Pero bago yan, labas muna natin yung 4 sa labas ng integration para di tayo malito. So, labas ko lang yung 4 sa labas ng integration. Then, meron tayong sa loob na sine 8x cosine 3x dx. So, ayan. And, na-identify natin na ito ay same lang sa first formula ng product of sine and cosine wherein meron tayong 4. Lagay tayo ng bracket para di tayo malito kasi ito lang yung hanapan natin integration. So, meron tayong 1/2 integration ng sine. Ano yung parameter ni sine? Di ba u plus b dapat yon? So, ano yung parameter ni sine dyan? Tandaan nyo, again, kapag may nakita kang sine cosine, ang parameter lagi ni sine is u. Ang parameter lagi ni cosine is v. So, tandaan nyo yan. Bawal yan magkabaliktad, guys. Kasi may problem na baka maka-encounter kayo na integration ng cosine 4x, tapos sine 8x, tapos ginawa nyo tong u. Tapos ito ginawa nyo b. Mali yan, guys. Iba yung lalabas na sagot ninyo. Promise. So, na-identify natin yan, yung u sa b. So, ibig sabihin, di ba sin u plus b yan? So, sige, lagay ko muna sin u plus b. Pero, ano ba yung u natin? Ito yung u, tapos ito yung b. So, pag shortcut na natin ng konti, i-substitute agad natin yung value ni u sa b. So, meron tayong 8x plus 3x kasi sin u plus b yan, di ba? Then, meron tayong plus sin, meron tayong u minus b. Ano yung u? 8x minus 3x. So, bukayin ko na to. So, meron tayong 8x minus 3x. Then, sa dulo is dx. Huwag kalimutan si bracket. And after that, isa-isahin natin yan. Add lang natin or i-simplify lang natin yung ating problem by adding or subtracting the similar terms. Kasi similar terms tong dalawa. And also, itong dalawang constant, i-simplify na rin natin. So, 4/2 is mag-result yan sa 2. Then, meron tayong integration ng sine 8x plus 3x. 8 plus 3, that would be 11x. Tama ba? 8 plus 3. Plus, meron tayong sine 8x minus 3x. So, meron tayong 5x. Then, dx. So, ayan. Nakapag-produce na tayo. And after that, bukayin ko lang to. Sorry guys, sabi ko kanina sa itaas ha. Next step, makikita natin na pwede natin siya gamitan ng sum or difference rule sa basic rule of integration. Kasi meron tayong plus sign dito. So, ibig sabihin, meron tayong 2 integration ng sine plus 2 integration ng sine 5x. Dinistribute ko lang yung constant natin. Saka dinistribute ko lang yung integration. Dinistribute ko rin yung dx. Kaya, sum or difference rule, pinaghiwalayan ko lang yung dalawa. After that, nahiwalay na natin silang dalawa. Punta tayo dito sa itaas ha. So, ito, nagkakaroon tayo ng result na ganyan. So, pwede natin siya... Ay, sorry guys, nakalimutan ko si dx dito. Wait lang. May dx pala dito sa dulo guys ha. Huwag kalimutan si dx yan. Isahin natin siya. So, dito, angat ko lang to ah. Angat ko lang yung nasa pinakababa. Wala nang tinta na naman. Meron tayong gantong resulta. Gagawin natin, pwede tayong mag-let u sa dalawa. Tama ba? Kasi, ile-let u natin yung pinaka-base niya.
So, meron tayong sa una, meron tayong let u, or gamitan natin siya ng u substitution. So, meron tayong 11x. Then, pag ginanapan mo siya ng differential, that would be 11 dx. And then, mayroon tayong constant. So, lipat na natin sa kabala. So, meron tayong 1 over 11 du equivalent to dx. Nagets ba yan? U substitution lang yan, guys. Sa pangalawa, mag-let u ulit tayo, which is yung base, yung 5x. And then, hanapin mo yung differential niyan. That will be 5 dx. And yung 5, labas mo lang yan sa du. That will be 1 over 5 du or 1/5. Then, meron tayong dx. So, ayan. Nahanap na natin si du or si dx, yung value ni dx. Nahanap na rin natin yung value ng u, which is yung ito. Same lang yan sa kabila. So, mag-substitute tayo ng value ng u. So, una, meron tayong 2. Integration ng sine. Ano yung 11x? That would be u. Then, ang dx natin is meron tayong 1 over 11 du plus 2 integration ng sine u. Then, ang dx natin is dito sa kabila is meron tayong 1/5 du. Then, gamitan natin siya ng constant multiple rule, yung pangatlo sa ating basic rules of integration. So, labas lang natin to yung mga constants sa labas ng integration. So, meron tayong 2 over 11 integration ng sine u. Nilabas ko lang to, guys, ha. Kasi 2 times 1 over 11 is simply 2 over 11. Tapos sine u du plus, labas niyo yung 1/5. So, that will be 2 over 5 or 2/5 integration ng sine u du. And then, nahanap na natin to. So, simplify further. After that, dito tayo sa baba, di ba? Angat ko lang yan. So, meron tayong 2 over 11. Tignan ko ito na linya. 2 over 11. Then, ano integration ng sine? Di ba? Negative cosine. So, meron tayong negative cosine u. Maya na si plus c kasi meron pa tayong plus 2/5. Integration ng sine u. Same ulit yan sa negative cosine u. Then, lastly, c plus c. So, after that, simplify further, meron tayong negative 2 over 11 cosine. Ano yung u nito? Di ba meron tayong 11x? Negative times positive, that will be negative. Copy yung 2/5. Then, meron tayong cosine. Ano yung u dito? Di ba meron tayong 5x? Then, plus c. So, ito na yung final answer natin. So, next, meron tayong integration ng cosine 2x, cosine 7x. So, ang gagawin natin dito, di ba pangalawa to, yung pangalawang formula. This time, ang gagawin natin u sa b is yung pinakamataas na number. Ito yung gawin kong u. Ang v is yung lowest value. Bakit ganun po, Ilan? Bakit sabi mo, dapat yung sine is lagi siyang u, ang b is laging cosine. Pero this time, guys, dalawang cosine naman yan. Ang sinasabi kong applied rule, which is yung integration ng sine u, cosine u. Sine u, cosine b rather. Yung magkaibang parameter. Tandaan nyo, kapag mayroon kang sine sa cosine, ang u is automatically kay sine yun, yung parameter ni sine. Ang b is automatically kay cosine. While kapag mayroon kang cosine, cosine, or sine, sine, tandaan nyo, ang highest value ng parameter na mayroon sa kanila, in this example, ang pinakamataas na parameter is si 7x. So, ganun ang gagawin nating u, while yung b is yung lowest value. Kasi guys, kapag kahit na ipotomat mo yan, tapos ginawa mo tong u, instead sa 7x, ito yung mas malaking value. Ang lalabas dun sa photomat, mali yung sign mo. Kasi ito yung nakita kong rule. Marami na akong ginawang problem set or marami na akong ginawang example regarding dito. Kaya, ayun. Dapat talaga, kung sino yung pinakamataas na value na parameter, siya yung magiging u. O yung pinakamalowest na parameter, siya yung magiging v. Pagdating sa cosine, cosine, saka sine, sine, pero pagdating sa sine and cosine, ang sine is lagi siyang parameter ng u, and yung cosine is lagi siyang parameter ng b, or ang parameter ng b is lagi nasa cosine. Since na-identify na natin kung ano yung u saka b, gawin na natin yung 1/2 integration. Ano ba to? Saan ba to mag-result? So, meron tayong cosine. Ano yung u natin? Meron tayong 7x plus v, which is yung 2x, then plus cosine. Ano yung u natin? 7x minus 2x dx. Nagets ba yan? Next, add mo yung similar terms or hanapin mo yung difference nila. So, meron tayong 1/2 integration ng cosine. 7x plus 2x, that will be 9x.
plus cosine again. 7x minus 2x, that will be 5x. Then, meron tayong dx. So, sum or difference rule, gaya lang kanina yan. Meron tayong 1/2 integration. Wala na naman tinta. 1/2 integration ng cosine 9x dx plus another 1/2 integration ng cosine 5x dx. And next, hanapan natin to ng u or mag-u substitution tayo kasi di agad tayo di pa siya integrable. Kasi ang integrable yung cosine u sa cosine x, di ba? So, meron tayong 1/2 integration. Ay, sorry. Minata ko na lang yung no, u substitution, no? Isa-isayin natin para mas maintindihan. So, mag-let u tayo. Sa una, ang i-let u natin is yung nasa loob ng cosine. So, meron tayong 9x. So, ang du niyan is meron tayong 9 dx. Ibig sabihin, meron tayong 1/9 du equivalent to dx. Sa kabila, let u, which is si 5x. Then, ang du natin is 5 dx kasi differential niyan. And then, meron tayong constant. So, ilagay lang natin yan sa kabila. So, meron tayong 1/5 du equivalent to dx. Now, na-identify natin itong mga to. Bukayin ko lang yung nasa itaas, guys, para may space tayo. Substitute by u, meron tayong 1/2 integration ng cosine. Ano yung 9x? Ito yung u. Then, ano yung dx natin? Meron tayong 1/9 du plus another 1/2 integration ng cosine. Ito yung u. Then, meron tayong 1/5 du. And yan na. Ipat ko lang si let u sa dalawa para di tayo malito. Binuka ko lang nasa baba kasi wala na tayong space. So, tuloy-tuloy natin to. Meron tayong constant multiple rule. Labas lang natin yan sa integration. So, 1/2 times 1/9 is 1/18. Tama ba? 9/18. So, meron tayong 1/18 integration ng cosine u du plus 1/5. Labas mo yan sa integration. So, 1/5 multiplied by 1/2 or 1/2, that would be 1/10 integration ng cosine u du. And integrable na yung dalawa. So, meron tayong 1/18. Integration ng cosine u is simply sine u. Plus, meron tayong 1/10. Then, meron tayong integration ng cosine u again. So, meron tayong sine u. And wala na tayong ini-integrate. So, meron tayong plus c sa dulo. And now, balik natin yung value ng u sa dalawa. Ito yun. So, sa una, meron tayong 9x. Sa pangalawa, meron tayong 5x. So, meron tayong 1/18 sin 9x plus 1/10 sin 5x plus c. So, ito na yung final answer natin. Double check. Yes, tama lang yung sagot. So, ayan. Kahit ipotomat nyo yan, guys, Or kapag may nakita kayong mali sa tinuturo ko, guys, kasi yung ginawa ko dito about sa visa kayo, parang in-analyze ko na lang yan sa lahat ng problem set or sa lahat ng questions regarding sa product of sine and cosine na na-encounter ko, is ganun talaga yung lumalabas. Nagkakaiba siya ng sign kapag nagkamali ka ng u sa b. Pagdating sa cos saka sa sin. Pero sa sin and cos, ano na yun tawag dito, fix na yun na ang sin natin is lagi siyang u parameter, while yung cos is lagi siyang b parameter. So, last example tayo pagdating sa product of sine and cosine. So, meron tayong 5 sin 4x plus 3 sin 2x minus 3 dx. So, medyo mahirap siya ng konti. So, gaya na sabi ko kanina. Pero pagdating dito, guys, kasi binomial siya, di ba? Meron tayong dalawang factors in each parameter. Yung kanina sinasabi ko kung ano yung pinakamataas, di ba? Sa cos, sa sin, pag may nakita kang cos, sin, tignan mo kung sino yung pinakamataas na parameter. And then, ayun yung gagawin mong u. This time, ang titignan lang natin is itong may variable. Itong may variable. Ano yung mas mataas sa kanila? Di ba itong 4x? So, ibig sabihin, ito yung gagawin nating u, while this one, gagawin natin itong v. So, as simple as that. Huwag ka masyadong ma-overwhelm kapag binomial yan. Or, kung trip ng professor nyo, mayroon bang question na trinomial na ganito? I don't know. Kung mayroong trinomial, basta. Ito talaga possible to, may binomial siya. So, ayan. Ang next na gagawin natin, after natin ma-identify si u saka v, makikita natin, di ba, sin yan. So, ibig sabihin, meron tayong, labas natin yung constant sa labas. And then, nag-shortcut na ako ng konti, guys, Nilabas ko na agad yung 5, tapos
in-integrate ko na tong buong equation. So, shinortcut ko lang siya ng konti. So, meron tayong 1/2 integration ng cosine. Diba? Una dyan is u minus b. So, ibig sabihin, itong u saka itong v. So, lagay tayo ng bracket na malaki dyan. Yung ganyan, bracket. Tapos, parenthesis, meron tayong u, which is yung 4x plus 3. Then, minus mo yan sa v, 2x minus 6. Then, pwede kong isulat dito yung sa kabila, pero, wait lang, litan ko lang yung sulat ko. Medyo mahaba siya. Ayan, sinulat ko na, yun, diba? Itong sine is mag-relate yan sa 1/2 cosine u minus b. Ito yung u minus b. Then, minus again sa cosine u plus b. So, ito yung u plus b. So, next is, anong gagawin natin is, syempre, add natin yung mga similar terms. Diba, ang mangyayari dyan, kapag ito may negative sign, distribute natin yung negative sa kanila. So, meron tayong 4x plus 3, then meron tayong minus 2x, then minus, so meron tayong plus 6. Ibig sabihin, sa kabila, meron tayong 4x plus 3 again. Pero this time, since positive yan, so same lang siya ng plus 2x minus 6. And then, may kita natin na kapag sinimplify natin to, meron tayong, di ba ito? Add similar terms. So, meron tayong 4x plus 2, or minus 2x rather, kasi 4x, negative 2x yan. Meron tayong positive 2x plus 3 saka 6, so that would be 9. So, meron tayong 2x plus 9. Sa kabila, same rule, i-add mo lang yung similar terms. Ito yung similar terms, saka itong similar terms. So, una, 4x, positive 2x. So, add mo yung dalawa, that would be 6x. Then, meron tayong positive 3 minus 6, so that would be negative 3. So, ibig sabihin, ito yung mga parameter nila kapag pinag-add natin tong dalawang yan. So, delete ko na to. Burahin ko na guys para di tayo magsayang ng space. So, guys, ito yung simplified version ng ito. Pag pinag-add mo yung dalawa, meron tayo sa una, 2x plus 9. Sa pangalawa, meron tayong 6x minus 3. And then, gamitan ulit natin siya ng basic rule of integration, which is yung sum or difference rule kasi meron tayong minus. So, meron tayong 5/2 integration ng cosine 2x plus 9 dx minus another 5/2 integration ng cosine 6x minus 3 dx. Now, gamitan mo siya ng u substitution. So, sa una, meron tayong let u is equivalent sa 2x plus 9. So, pag in-integrate natin yan, differentiate rather, pag ginanapan natin differential yan or derivative, that would be 2 dx. And then, labas mo yung 1/2 sa kabila. So, 1/2 du equivalent to dx. Pangalawa, let u, si 6x minus 3 yung sa loob ng cosine. So, meron tayong 6x minus 3. Ang differential niyan is 6 dx. And then, meron tayong 1/6 du equivalent to dx. So, na-identify natin si dx. Na-identify natin yung u. And then, substitute the value. So, dito ko na siya isa-substitute. Burahin ko na to guys ha. So, sa una, ang sinubstitute natin is itong 2x minus plus 9. So, meron tayong cosine u. Cosine u. Then, ano yung dx natin? Meron tayong 1/2 du. Sa kabila, meron tayong cosine. Ano yung u natin? Meron tayong cosine u, which is 6x minus 3. Then, meron tayong 1/6 du. So, ayan. Then, tandaan nyo yung nilet yun natin, ha. Lipat ko itong nilet yun natin sa itaas para di tayo malito. Sa una, nag-let u tayo ng 2x plus 9. Pangalawa, meron tayong let u na 6x minus 3. So, ito, tandaan natin yan. So, burahin ko to. So, ngayon, constant multiple rule, labas natin yung constant, labas natin itong constant sa labas ng integration, yung both side. So, meron tayong 1/2 times mo yan sa 5/2, that would be 5/4. Integration, litan ko lang. Cosine u du minus 5/2, tapos meron tayong 5/6, so that would be 5/12. Integration ng cosine u du again. So, integrable yung both sides. So, meron tayong 5/4. And then, meron tayong cosine u, that would be, ano ba yung cosine u? Di ba negative sign? Integration yan.
minus 5 over 12, copy mo lang yung constant. Then, meron tayong negative sign again. Then, plus c sa dulo kasi wala na tayong ini-integrate. So guys, sa kanina pala nagkamali ako ng in-integrate kasi ang integration lang ng cosine u is simply sine u lang. Wala siya negative kasi differential pala yon. So meron tayong 5/4 sine u minus 5 over 12 sine u plus c. So be careful lang sa sign sa mga signs ng ating ni-integrate. So lastly, meron tayong 5/4 sine, ano yung u natin? Sa una, meron tayong 2x plus 9. Then, minus 5 over 12. Then, ano yung sign natin? Or yung u natin sa pangalawa. So, meron tayong sine 6x minus 3, yung pangalawang u. Then, last plus c. So, ito na yung final answer natin.